no? Ganyan po si Speaker Martin. Parang si ano din, parang si PBBM din. Kaya nga po, ang nangyari, akala tuloy ng tao, si Speaker Martin talaga ang gumawa ng mga insertion. Yun pala, eto palang si Cheese Escudero. No? So, ngayon po, yan po ang ating topic, no? Topic po natin ngayon yan. Atin pong ita-topic yan ngayon. Okay. Saglit po mag-ano lang ako ng hanap lang ako ng picture. Wala pa akong thumbnail, no? Thumbnail. Hanap muna ako ng thumbnail, guys. Saglit lang. Thumbnail sa ating live. Marami pa po tayong topic, pero yan po ang ating pinaka-topic, no? Okay. Yun, ito, pwede itong thumbnail. Yan. Okay, may nakita na ako. Ito. Yun, may thumbnail na ako, no? Okay. Maglalagay lang ako ng thumbnail. Para merong thumbnail tayo. Yan, okay. Okay, yan na. Okay. Hello po, Admin Rich. God bless po. God bless din po sa inyo, Beverly Wagan, at saka kay Ark. Marami pong salamat sa pag-drop by sa ating live, no? Okay. Marami pong salamat. Okay. Yan. So, okay na, no? Okay na, mga kaibigan. So, yun nga po, guys, no? Ang atin pong topic ngayon ay tungkol po dito sa nangyari, mga kaibigan, no? Habang ang mga DDS, mga kaibigan, at yung iba na mga umaatake, mga kaibigan, kay Speaker Martin, ay eto naman, mga kaibigan, meron palang isang tao, senador, na nananahimik at hindi nagsasalita, no, mga kaibigan. Kasi siya naman pala ang may gawa nitong mga insertions na to, no? So while DDS cult burn others at the stake, Cheese feasts quietly on his pork. Yeah, pork barrel, no? So, eto, mga kaibigan, no? While Speaker Martin Romualdez falsely accused over the GAA, mga kaibigan, kung natatandaan ninyo, Speaker Martin Romualdez po ang pinuntirya tungkol sa GAA. At kung tatandaan ninyo, mga kaibigan, ay siya rin ang idinimanda, no? Dinimanda po sa Sandigang Bayan, kasama sina Stella Kimbo, si Ako Bicol Party List ko, no? Yung dating sa finance, no? So 3-4 sila na dinimanda, mga kaibigan, no? Sa Sandigang Bayan. Pero, mga kaibigan, na-dismiss ito Kasi, unang-una, wala namang kamay si Speaker Martin Romualdez doon sa mga insertions na yan. Na sinasabi nga po ni Stella Kimbo, bakit si Speaker Martin ang dinadawit? Sinasabi po ni Stella Kimbo at nung iba pang mga kongresista na nandoon sa BICAM. Sinasabi po nila, bakit dinadawit si Speaker Martin? At bakit kami lang, sila lang po, no? 3-4 na taga-kongreso ang idinimanda. Sabi po ni Stella, bakit sinama si Speaker Martin? Wala naman si Speaker Martin Romualdez sa BICAM.
Yan po ang sinabi ni Stella Kimbo. Nagtataka sila bakit ginawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez na dinimanda. Wala naman daw si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Makes sense mga kaibigan? Kumbaga, ang nandoon sa BICAM ay si Chis Escudero at yung iba pang mga senador na kasama sa BICAM. At iba pang mga kongresista katulad ni Stella Kimbo, ni Ako Bicol Party List, Zaldico. Pero si Speaker Martin Romualdez po ay wala sa BICAM. Kaya nga nagtataka talaga ang marami kung bakit ang pinuntirya ay si Speaker Martin Romualdez. Mga kaibigan, hindi na po natin pagtatakhan dahil alam naman po natin na yung ginawa po na pagdidemanda ay isang atake kay Speaker Martin Romualdez. Pero hindi po sila nagtagumpay dahil binasura agad ng Sandigang Bayan ang kanilang ikinaso kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa BICAM. Dahil nakita wala naman talaga hindi naman kasama si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Ang nandoon po ay si Chis Escudero. At si Chis Escudero ang merong responsibility pagdating sa mga insertions ng bilyong-bilyong budget. So ngayon mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo kanina, no, maraming salamat Era Ramos, good day. Good day din po sa inyo. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ito pong si Speaker Martin Romualdez ay tahimik at kahit na sinisiraan na siya at pinagbibintangan, hindi po niya ugali na ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala po siyang ganung ugali na ipagtanggol ang sarili niya. Parang katulad lang po sa Pangulo natin kay PBBM na kahit ano ang mga binabato ay hindi po niya ugali na ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala po silang ganung defensive mode. No? Hindi po sila defensive. Marahil ay dahil alam nila na hindi naman totoo. Marahil kaya hindi sila defensive dahil alam nila na lalabas din naman ang katotohanan at malalaman din naman ng taong bayan na hindi talaga sila kasama doon. No? So, in short mga kaibigan, wala po si Speaker Martin Romualdez doon sa BICAM. Wala po siyang kinalaman sa mga insertions na nangyari dahil wala po siya sa BICAM. Yan nga po ang pinatunayan ni Stella Kimbo at ng iba pang mga kongresista. Kahit po si Congressman Zamora ay nagsalita. Nagtataka kung bakit si Speaker Martin Romualdez ang pinupuntirya, ang sinampahan ng kaso sa Sandigang Bayan tungkol sa insertions na yan ng bilyones na wala naman daw doon sa BICAM si Speaker Martin. Diba? Kaya nga po, yung kaso na kanilang kinaso kay Speaker Martin ay hindi po nag-prosper. Ito po ay binasura kaagad ng Sandigang Bayan. Diba? Kasi wala nga si Speaker Martin noon. Hindi po siya kasama doon sa gumawa noon sa BICAM, no? So, ito mga kaibigan, no? While Speaker Martin was falsely accused over the GAA, mga kaibigan, no? Kung natatandaan nyo, mga kaibigan, no? Si Chis Escudero naman, ang talagang merong tunay na pork barrel, no? Mga kaibigan, sabi nga ng iba, pork barrel king. Kung hindi ako nagkakamali, no, isa din ang pangalan niya na nakalista sa panahon, mga kaibigan, kay Pinoy, no, nung nagkaroon ng iskandalo sa pork barrel, yung tungkol kay Napoles. Kung
Sa pagkakatanda ko mga kaibigan, no? If I'm not mistaken, pero ito yung natatandaan ko. Kasama po yung pangalan din ni Chis Escudero na nakatanggap ng pork barrel. Ang wala lang po doon ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala po sa mga senador na nakatanggap ng pork barrel, no? Tuloy natin. So, eto mga kaibigan, etong si Escudero ay nananahimik, no? Nananahimik. Nakita niya na inaatake ng gusto si Speaker Martin Romualdez. At sa kanyang sarili, alam niya na walang kinalaman si Speaker Martin dito. Alam niya na siya ang merong kinalaman, pero hindi po siya kumikibo. Patuloy po siyang nananahimik. Diba? Paano naman makapag-insert ang Senate Congress ang may gawa ng budget approval? Romeo Bruan. Romeo, ang Congress ay gumawa ng budget, no? At ito ay kanilang in-approve. Itong budget na to. First, second, third reading, in-approve nila yan, no? At yan ay dinala sa BICAM. Yun yung tinatawag na BICAM. Bicameral, na kung saan nandoon ang Senado at nandoon din yung ibang kinatawan ng Kongreso. At wala nga, sabi nga ni si Speaker Martin Romualdez doon sa BICAM. Nang nandun lang ay yung mga opisyales na kasama sa BICAM. At pagdating po sa BICAM, mas dominante ang Senado. Ang Senado, sila po yung nag-i-insert ng mga budget, ng mga bilyones na yan, no? Si Escudero po, si Chis Escudero. Siya po ang nasunod pagdating sa BICAM. And then, syempre, nakapag-usap na sila, kasunduan na nila na ganito yung mga insertion, saka po yan dinadala sa Kongreso. At saka po yan itatype ulit, ipiprint, pagkatapos ayan naman po ang ibibigay sa Pangulo. At yan naman po ang pipirmahan ng Pangulo. Kung meron siyang makitang hindi tama, inaayos niya yan. Kaya nga di ba, ang daming inalis, ang daming dinito ng Pangulo pagdating doon sa budget. Ang dami niyang dinito, ang dami niyang tinanggal kasi nakita ng Pangulo na hindi nararapat. Ang gumawa po niyan, ng mga insertions na yan, ay ang Senado. Particularly, si Chis Escudero dahil siya po ang merong say dyan pagdating sa BICAM. Ngayon, alam mo na. Ganun na. So, wag masyadong magpapaniwala, no? Sa mga tao na nagbibintang. Kailangan alam nyo yung proseso. Alamin nyo ang proseso ng paggawa ng budget. Sa House of the Representative, umpisa, no? Inuumpisahan, dinadraft. Pero bago gawin yan, minimiting muna yung mga ahensya, iba-ibang agency, tinatanong sila magkano kailangan nyo, pinagdidebatehan yan, and then pag pumayag sila na, ganito lang yung aming budget. Hindi nasunod yung budget na pinopropose namin. Kasi hindi nila naipaliwanag ng gusto kung bakit dapat silang pagbigyan. So, ito lang halimbawa ang budget. Halimbawa, 2 billion. And then, kapag natapos na lahat ng mga ahensya na yan, natapos na lahat yan, no? At approve na yung mga budget nila sa mga session, no? Dadali naman yan sa plenary. Yung plenary, yan yung napakalaki, no? Napakalaking hall na nandoon yung napakalaking watawat ng Pilipinas. Dadalhin yan dun sa plenary at pagdidibatihan yan ng 300 plus
ng mga kongresista. At titignan nila yan kung i-approve nila yung na-approve doon sa mga session, sa mga hearing, mga budget hearing. Titignan nila yan pag didibatihan nila. At merong magi-sponsor dyan. Halimbawa, yung katulad kay Sara Duterte noon, ang nag-sponsor sa kanyang budget ay si Senator Angara. Ang isang senador na mag-sponsor, siya ngayon ang, kumbaga, magdidepensa kung bakit kailangang payagan nyo itong DepEd na ganito ang kanyang budget. No? Yan yun. At doon, pagdating sa plenary hall, bawal na magsalita ang isang sekretary. Kaya nga, napansin nyo, di ba, nung ang DepEd ay nandoon na sa plenary hall, may mga nagsasabi, bakit hindi nyo pinagsasalita si Sara Duterte? Bawal na po siya magsalita. Lahat po ng sekretary, pagdating po sa plenary hall, ay nakatingin na lang po sila doon at magbibigay na lang sila ng instructions. Bawal na silang magsalita. Dahil meron pong tinatawag na sponsor, mag-i-sponsor, no? Kongresista na mag-i-sponsor ng kanilang budget. Yun. Pagdidibatihan, o yung iba mag-o-oppose pa, ay hindi natin to pwedeng bigyan ng ganito kasi ganito, kasi ganyan. Tapos, kung ano yung amount na makapag-come up sila sa ganyang amount, ayan na, i-approve na ngayon yan. First reading, second, third reading. Tapos kapag okay na yan, no, sa Kongreso, yan na. Dadali naman sa Senate, and then debate, etc., and then dadali na sa BICAM. At doon na yun, nangyayari yung mga insertions. At yung insertion na yun, kung saan ang pinagbibintangan ay si Speaker Martin Romualdez, lumabas na hindi pala si Speaker Martin Romualdez ang may kasalanan, kundi ang gumawa pala ng mga insertions ay etong si Chis Escudero. Kaya naman pala sinasabi ni Grace Poe na, Senator Chis. Kasi nananahimik si Senator Chis Escudero eh. Hindi siya nagsasalita. Habang tinitira ng mga dilawan at ng mga DDS si Speaker Martin Romualdez, si Chis Escudero ay nananahimik. Kung hindi pa siya sinabihan ni Grace Poe na, Senator Chis, hindi pa siya magsasalita. Kasi alam niya na, siya yun. Siya yung gumawa ng mga insertions. Ngayon, alam na natin. Bakit niya ginawa yun? Para manatili ang kanyang Senate presidency. Binusog niya ang mga senador para manatili ang kanyang Senate presidency. Very cunning, di ba? Parang katulad ng matching. Diba? Para nga naman, siya pa rin ang ihala Senate President. Binusog niya ngayon ang mga kongresista, ang mga senador. Ibinigay niya ang mga kapritsyo ng mga senador sa pamagitan ng pag-i-insert ng mga bilyon-bilyong pera sa GAA. Kaya nga, di ba? Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Si Chis Escudero ang gumawa ng mga insertions at hindi si Speaker Martin Romualdez. Speaker lang kasi, hindi siya nagsasalita eh. Ayaw niyang ipagtanggol ang sarili niya. Parang ang Pangulo, BBM, hindi sila mahilig magdepensa sa kanilang sarili. Kasi alam nila na hindi naman totoo at alam nila lalabas din ang katotohanan. Diba? So, ito, tingnan natin ito mga kaibigan, no? Kita natin na napaka-greedy. Napaka-greedy naman, no? Itong si Chess na to. Chess. Chess o cheese? Yan, napaka-greedy. Meron siyang heart. No, meron siyang heart, pero wala siyang heart para sa mga Pilipino. No? 142.7 billion quietly inserted nang hindi natin alam. No wonder mga kaibigan,
ayaw ipakita sa media. Kaya naman pala, ayaw ipakita sa media ang BICAM. Pero ngayon, maganda to kasi si Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ay kailangan i-ano natin to. Kailangan full coverage ito ng media. Kailangan lahat ng mga tao makakakita. Kailangan ng transparency. Ayun, no? So sinabi po, no? Itong earlier this year, sinabi po yan ni Speaker Martin Romualdez na kailangan ng transparent, kailangan ng media, kailangan makita ng buong mga Pilipino ang full coverage ng BICAM. Siguro natatakot na rin or nag-aalala na rin si Speaker Martin Romualdez na baka mamaya siya na naman ang pagbuntunan, baka mamaya mag-insert na naman yan. Pagkatapos siya na naman ang pagbuntunan, siya na naman ang masama. Kaya marahil kaya na-propose talaga ni Speaker Martin Romualdez na kailangan ipakita natin sa taong bayan. Kailangan live telecast ito para makita ng taong bayan kung paano ginagawa yung BICAM na yan, yung GAA na yan. So ngayon, wala nang kawala si Cheese Escudero. O anong sabi niya? Alam nga namang sabihin niya na, ay tutol ako dyan. So nagsabi na rin siya na open daw siya doon na maging transparent. Diba? Kasi alam nga namang sabihin niya, ay hindi po pwede. O magmumukha siyang bakit niya pipigilan, di ba? Yung suggestions at yung gusto ni Speaker Martin Romualdez na ipaalam full coverage sa buong Pilipinas, sa TV, social media, full coverage ang pag-drop ng GAA. Make sense? Si Speaker Martin Romualdez talagang walang problema kasi gusto niya transparent. At si Speaker Martin Romualdez, never kang nakarinig na merong katiwalian. Never kang makarinig na merong history ng pagnanakaw at katiwalian. Malinis ang imahe, malinis ang background ni Speaker Martin. Yung lahat ng mga binibintang ni Sara Duterte, wala nga siyang napatunayan dun Siya pa yung nagbibintang na maraming flag ng COA. Siya pa yung nagbibintang. Samantalang yung tao na pinagbibintangan niya ay never pang na-flag ng COA. Ever since, mula nung naging politiko, si Speaker Martin Romualdez, never pa siyang na-flag ng COA. Diba? Kaya nga nakakatawa na kung sino pa yung nagbibintang kay Speaker Martin Romualdez, siya pa ang maraming flag. Siya pa ang maraming red flags sa COA. At siya pa itong maraming mga katiwalian na sinasabi ang COA sa kanyang mga departamento at simula pa nung siya ay mayor ng Davao. Nandyan na ang mga ghost employees, nandyan na yung mga kini-question, nire-red flag ng COA, na mga binili, na kung ano-ano mga materyales, na wala namang proper documentation. Napakarami, mga kaibigan, no? Napakaraming red flags. Kumbaga, mga kaibigan, parang namamakyaw ng red flags si Sara Duterte. Pero siya pa itong may ganang magbintang kay Speaker Martin Romualdez. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Kung sino pa yung maraming red flags, siya pa ang may ganang magbintang kay Speaker Martin Romualdez. Samantalang ang kanya namang pinagbintangan ay never namang na red flag ng COA ever since na naging politiko si Speaker Martin. Wala siya kahit isang red flag. Diba? Yan yun mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Tingnan natin yung source natin, Nakakatawa, di ba? Okay. So, ito mga kaibigan, Ping Lacson, binutata si Cheese Escudero sa 150 o
pork barrel. Yan mga kaibigan ha. Ping Lacson, binutata si Chis Escudero sa 150 pork barrel. Sinupalpal ni Senator-elect Panfilo Lacson ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na wala umano itong kaalam-alam tungkol sa 150 pork barrel na kinarga sa 2025 national budget. If true, it may not speak well of him as the SP or Senate President. It is even worse if he knew and tolerated it, sabi ni Lacson sa isang pahayag bilang reaksyon sa tugon ni Escudero kaugnay ng mga kwestiyon hinggil sa sinasabing listahan umano ng mga alokasyon sa pork barrel. Sa nakaraang press briefing, binaliit ni Escudero ang mga aligasyon tungkol sa pork barrel na pinasok sa 2026 national budget. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM, Department of Budget and Management, siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated kasi hindi automatically release. Hindi kamukha nung dati. Ngayon kailangan ng SARO, paliwanag ni Escudero. Sabi pa ni Escudero, karamihan sa budget ay nanatili sa ilalim ng for later release status o ang tinatawag ngayon na Special Allotment Release under SARO. Inginuso pa ng senador ang executive department na siyang naglalabas ng final release data. So binigyang diin ni Lacson na pinapakita lamang dito ang kawalan ng transparency at integridad sa proseso ng budget. Binanggit ni Lacson na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inamin na ang pinal na 2025 national budget ay hindi gaya ng isinumiti ng Malacanang dahil sa mga congressional insertion. So mga kaibigan ha, nag-insert po ang